Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng GMA News. Title, If she is innocent, let the process clear her. This is what House Committee on Justice Chairperson Representative Luistro said during her opening remarks for the committee's proceedings today. The committee is expected to adopt its committee report finding probable cause to impeach Vice President Sara Duterte. Kaya ito yung exact statement ng chairperson. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she's innocent, let the process clear her. Okay. Go, go, go. Sige. I-adapt nyo na yung resolution. There is probable cause. Kaya lang, wala pang victory o wala pang ano yan. Parang sa regular na mga kaso-kaso, hindi porket may probable cause ka sa piskalya, talunan ka na. Hindi. Ang nangyayari sa ating justice system, karamihan sa mga kaso na isinasampa ng piskalya sa korte, sa pagkakaalam ko lang may nabasa akong article kasi na mababa yung conviction rate ng ating mga piskal. Mas marami yung nadidismiss. Kaya nga, hindi porket na-indict ka na o sinampan ka ng kaso ng piskalya ano ka na, guilty ka na, no? Kasi nga, ulitin ko, may kaibigan ako, sinampahan ng kaso, indicted siya ng piskalya, napakakapal. Ganyan kakapal yung nakita ko yung sinubmit ng complainant na reklamo. Kung tignan mo, parang napakabigat yung ebidensya. Kasi ang kapal yung folder, yung complaint folder, complaint sheet, tapos with annexes yan ang kapal. Ayan. Yung kaibigan ko, nag-submit siya ng counter affidavit. Walang ebidensya na sinubmit. Dininay lang niya yung charge. Wala, hindi totoo yan. Ganito, gagano. Kailang zero evidence. Nagkaroon ng trial. Nako. Nang dahil sa magagaling na abogado ng kaibigan ko, ay nagkadipo-dipo. Nung krinos-examine na ng mga abogado, galing sa isang batikang law firm, hindi ko lang mabanggit ang law firm, kasi kawawa ang piskal, kawawa yung complainant, kawawa yung mga testigo nila dahil yung ebidensya nila na ang kapal, halos insignificant lahat. Kaya ang nangyari, nung natapos na yung presentation ng prosecution, dapat sana defense. Yung kaibigan ko, isasalang na sa witness stand para magpresenta ng kanyang ebidensya. Kaya lang, wala na siyang ebidensya. Kaya lang ang abogado, magaling. Sabi niya, Your Honor, can I submit demurrer to evidence? First time kong narinig yung demurrer to evidence. Yung pala yun. It's a way. Kung mahinang ebidensya ng prosecution, pwede na yung defense mag-submit ng demurrer to evidence kung mahinang kaso.
Pumayag ang judge. Okay, approve. Submit your demurrer to evidence in 1 week time. Prosecution. Once you receive the copy of this demurrer to evidence, submit your reply in 5 days time. Di, nangyari. Nako, ang bilis. Decision kaagad ang judge. Dismiss. Dismiss ang kaso dahil napakahina ang ebidensya nila. Kahit ang kapal, yung folder nila ay sinubmit sa piskalya. Ganyan din ang nakikita ko kay BP Sara ngayon. Yeah. Magbotohan sa plenary. Mayroong 1/3, 106 plus. Yan iakyat sa korte. Yan na ngayon. Tatayo si Madriaga sa witness stand, tatayo si Trillanes, tatayo si kung sino Matibag, nako. Kawawa silang i-cross-examine ng mga defense lawyers. Ulitin ko, makakapanood na naman ako yung nangyari sa kaibigan ko. So, yes, sige. If she is guilty, then let the truth convict her. Sana the truth na sinasabi nyo, yung ebidensya nyo, will stand the cross-examination of these lawyers, mga batikang lawyers. So, inaamin ni Congresswoman Loistro na sila bilang mga prosecutors, they lack experience in litigation. Kaya plano nila mag-hire ng private prosecutors, yung mga batikang abogado na nasanay na sa trial. I don't know kung matutuloy. Ang problema, gagastos na naman tayo. Taxpayers na naman ang magbayad ng mga private prosecutors nila. Di ba? Kaya ginigisa tayo sa sarili nating mantika. O sige, i-convict nyo kung kaya nyong i-convict ang aming minamahal na BP Sara, but you can never put a good man or woman down. Alalahanin nyo yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natagaan na Mogero. So muuna ni ang ilang atop. Sako lang gyud in town apan ang ngero nga naa sa babaw buslot na gyud mao nga gi sako na lang ang ilang gi atop. So luoy gyud kayo ang ilang pagpuyo, mga sako lang nga gisumpay-sumpay. Kay buslot naman ang ngero. So muna ni ang ilang pagpuyo. So diri na sila magigda. O karon te pila na ni katuig ang inyong balay nga sako lang gyud in taon ang gipang butang kay ang inyong ngero buslot na. Lima na gid mi diri ka kuan tuig sa kuan mo ang payag na. So kuan gyud te balisod gyud kay kayo kay kuan. Ang gid ni tanan sa sako na lang gid ang among gi kuan tapak. sako na lang ang inyong gitapa kay tulo na gid tanan. Oo, so ang inyong atop nga yero te pila na nga katuig? 5 na katuig. 5 na katuig, so mga buslot na tanan. Oo. Ang abuhan manggani namo di na namo gakakuanan kay tulog na jud. Bisan ang inyong abuhan. So kung example tay magulan nga gabi asa man mo magigda diri lang gyapon sa inyong sala gyapon. O diri aran. So maulan na nagyud mo. Ulan na gid ni kung kuan. Gaulan. So unsay trabaho dayto sa imong bana? Mag-uumara. Mag-uumara. Oo, so sa sukad sa 5 na katuig te wala gyud mo nakapalit og yero nga inyong ika-atop. Wala jud. Kay kuan perminti baya kuan. Lisod kaayo ang mag-uuma kung wala kay pilansing. Lisod kaayo. Nagpasalamat ko sa kuan unang-una sa kuan Ginoo. Isa siya sa kuan naghatag og
Nalangin nga matagaan mi og kuan. Yan nga. Mm. Mm. Lagi to. Salamat po sa nag-sponsor. So nakailak si ate sa ilang kalisod. So kuan gyud tungod daw sa ilang. Oh, sige te, salamat.